Muli isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Bagamat ang iba ay papasok pa lamang sa ating Google Meet at medyo malilate, ay patuloy na atin din silang bigyan ng pagkakataon. At dahil 8:10 na din, ay marahil ay dadagdagan na lamang natin ang ating mga pag-aawitan habang atin silang hinihintay. Sa ating screen ay meron pong naka-flash sa ating unang pag-aawitan, sa Diyos ang luwalhati. Awitin po natin. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y binahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo, sakdal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sasampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laging higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Puri ng Diyos sa ating inawit at minsan pa tayong umawit. Awitin natin itong palasyo sa kaitaasan.
Saglit lamang po. Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa saklang. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin ng Diyos sa ating inawit, tunay na may nakalaang palasyo sa kaitaasan sa sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus at tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin upang humingi ng patnubay at gabay sa ating Diyos. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan
sa napakabiyaya pong gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Bagamat may pag-uulan po, ay patuloy po na ang inyo pong protection ay amin pong nararanasan po. At patuloy na sa oras po na ito hanggang sa pagtatapos ng aming pong pag-aaral, pangunahan niyo po kami at latigit din po ang inyong anak na gagamitin na maghahayag ng iyong pong mga salita. Bigyan niyo po siyang patuloy ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. At ganun din po ang internet connection na meron po kami. Nawa wala pong maging hadlang sa signal bagamat may pag-ulan po, upang malinaw po na marinig po namin ang inyo po mga salita at maging pagpapala po sa amin. Pangunahan niyo po kami sa oras po na ito, maging ang ilan pong mga youth po na hindi po namin nakasama po sa ganito pong mahalagang pagtitipon, bagamat online po. At ganun din po ang mga makikinig po at nakikinig sa aming pong FB Live. Patuloy na pangunahan niyo po sila. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po namin patuloy po na ibinabalik ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ng ipumbugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat, sa ating pong mga tagapakinig sa ating pong FB Live at lalo tigit sa ating mga youth dito sa ating Google Meet. At ihanda na po natin ang ating po mga puso, ang ating mga kaisipan, at maging ang ating mga notes dahil ito po ay nagiging series na pag-aaral sa buhay ni Joseph. At ito po ay nasa panghuling bahagi na tayo ng ganitong series sa character kay Joseph. At marahil ay ihanda ng atin din ng mga puso at kaisipan. At aking ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at maraming salamat, Brother Norman. At kagaya po ng nasabi ng ating kapatid na tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral sa buhay ni Jose, o yung mas kilala po natin siya bilang Joseph the Dreamer. At ang mga pagbubulayan po natin ay makikita po natin dito sa Genesis chapter 41, 54 hanggang 57. Genesis 41, 54 hanggang 57. Kung ating pong nakita, ito po ang ating pong babasahin, at ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, datapot sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon, at sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipsyo. At ang lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa po sa kanyang mga salita, at tayo po ay minsan pa pong manalangin. Let's pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang oras po na meron po kami. Pagamat masama po ang panahon, ay tinulot niyo po na kami magtipon. Pagamat kami nasa aming mga tahanan, ngunit pinag-isa niyo po ang aming puso at isipan upang makinig po ng inyong pong mga salita. Ama, ay humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang at mga kasalanan. Ano man pong karumhan na inyo pong nakikita, naway pakalinisin niyo po kami, dalisahin niyo po ang aming puso at isipan, ang aming pong mga motibo. Nang sa gayon ay wala pong maging hadlang sa pagbubulay namin, pag-aaral namin ng inyo pong mga salita. Ingatan niyo po at patnubayan ng gabing ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat, at ito po lang sa mutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kagaya po ng ating pong mga naging pag-aaral, bilang review ay una po nakita natin si Jose bilang isang
anak ng kanyang ama. Nakita rin po natin nung mga nakaraan si Joseph bilang isang alipin or slave, no? At sa chapter 39 hanggang 40 po, makikita po natin siya bilang prisoner. Bali, sa madaling pagbibigay po ng istorya, tulad po nung napagbulayan natin ng mga nakaraan, si Joseph po ay inakusahan po ng isang kasalanan na hindi naman po niya ginawa. At siya po ay nakulong, no? Ngunit bagamat siya po ay nakulong ay hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Yan po yung naging pagbubulay natin ng mga nakaraang Sabado. At nakita natin na ang Panginoon ay kay Jose. Yung pong the Lord is with Joseph. No? Hindi siya pinabayaan, kundi siya po ay patuloy pong iningatan at tinulungan, no, sa gitna ng mga pagsubok na kanya pong naranasan. At sa chapter 40, mababasa po natin dito, meron pong dalawang nakasama si Joseph then, no, yung tinatawag po na chief butler ng Paraon. Yung Paraon po dito, ito po yung hari ng Egyptio or ng Egypt ng panahon pong yon. At kasama po ng butler o yung sabihin po natin katiwala ng saro ng Paraon ay yung pong chief baker naman o yung puno ng panadero ng Paraon. No? At sila po ay pinaglingkuran ni Jose habang sila po ay nasa kulungan. At makikita po natin doon sila po ay kapwa na naginip. At sa tulong ng Diyos na interpret po ni Joseph ang kanilang panaginip. Yung pong chief butler o yung pong katiwala ng saro ng Paraon, after 3 days ay naibalik sa kanyang katungkulan at siya po ay muli pong naglingkod sa hari ng Egyptio at yung pong chief baker ay sabihin po nating after 3 days po ay ibinitid po sa punong kahoy. Ibig sabihin po siya po ay pinatay po ng Paraon. Kagaya po ng naging interpretation ni Joseph sa kanila pong naging panaginip. And after 2 years, actually binilinan po ni Joseph yung pong butler. Sabi niya kapag nandun ka na, naisauli na yung iyong dating office, yung iyong dating katungkulan, pakisabi mo ako kay Paraon, no? Pero mababasa natin dito sa chapter 40 verse 23, ang sabi, gayon may hindi na naalaala si Jose ng puno ng katiwala ng saro, kundi nalimutan siya. No? Talagang after po mabalik sa dating kalagayan yung pong butler or chief butler po ng Paraon, nakalimutan na si Joseph. No? And after 2 years, dito po sa chapter 41 na ating pong pinagbubulayan, verse 1 po, at nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap na si Paraon ay nanaginip at narito na siya ay nakatayo sa tabi ng ilog. After 2 years, nanaginip po ang Paraon, ang hari ng Egyptio. At alam po natin, no, kung nanonood po tayo at nagbabasa po tayo ng mga salita ng Diyos at nakapanood po tayo ng ibang mga animation at movie po nito. 2 pong naging panaginip ng Paraon. Una po, siya po nanaginip na mayroong 7 baka po na matataba na umahon sa ilog, sa isang ilog, sa ilog Nile. At after nun, may 7 payat. Tapos yung 7 payat na baka ay kinain po, yung matataba. Ganun din yung 7 uhay na mabibilog ng mabubuti. No? At 7 payat na tinuyo ng hanging silanganan at nagsitubong kasunod ng mga matatabang mga uhay. At nilamon ng payat na uhay yung 7 malulusog at mabibilog po. Okay. Dito makikita po natin na naginip si Pharaoh at sa tulong po ng Diyos, ito na po yung pagkakataon na naalala na noong chief butler na meron pala siyang
nakasama na nakapag-interpret ng panaginip. Kasi si Paraon po ay nagpahanap ng mga interpreter, yung magpapaliwanag ng naging panaginip po niya, ngunit wala po siyang masumpungan sa buong Egypt. At ito na yung panahon na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. At ito nga, naalala nga po si Joseph at isinuggest ng chief butler na si Joseph ay nakakapag-interpret po ng mga ganong panaginip at pinatawag po siya ng Paraon. At ito na nga po, no, sa tulong po ng Diyos, sa bagamat siya po ay naging prisoner sa chapter 39 to 40, dito po sa chapter 41 hanggang 50, siya po ay naging official, actually second in command po sa buong Egypt. At sa tulong po ng Diyos, ininterpret po niya ang panaginip ng Paraon na mayroon pong 7 taong kasaganaan sa pag-aani at after po noon ay 7 taong kagutom or famine sa buong Ehipto. No? At dito po, si Joseph ay na-select po siya na second in command sa Egypt. Sa sa verse 37 hanggang 44 ng chapter 41 po. Okay. Dito po makikita po natin, ito na po yung mga binasang talata natin. Ito po yung pagkakataon kung paano po yung naging pangangasiwa ni Joseph bilang official nung panahon po ng tagutom. No? Ang sabi po dito sa ating pong teksto, verse 54, at ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose at nagkagutom sa lahat ng lupain. Tatapat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. Ito na yung the start ng 7 taong kagutom. Okay, kung babasahin po natin yung mga prior verses po, nung 7 years po ng kasaganaan, yung 20% po ay itinatabi at ini-store nila Joseph. No? Siya po yung naging tagapamahala sa kabuuan sa Ehipto. At nag-start na po dito yung pong famine. Pansinin po natin ito pong nangyari sa verse 55. At ang buong lupain ng Ehipto ay magutom. Ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. Sino po yung una na nilang hinanap? Kay yung hari. Dumaing po sila sa hari. No? At ang sabi nila, Paraon, pakainin mo kami, wala na kaming maani, kagutom ngayon. No? Pero ito po yung sinabi ng Paraon sa verse 55. At sinabi ng Paraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. Mga kapatid, ito po yung una nating makikita. Si Joseph po, no? Ang sabi ng Paraon, sabi nga, siya ang hari. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Pero ano yung nangyari nung lumapit sa kanya ang bayan? Inilid niya sila kay Joseph. Sinabi niya, wag sa akin. Hindi ako magdidesisyon yan. Puntahan niyo si Jose. Siya ang magbibigay sa inyo ng tinapay. At anumang kanyang sasabihin, yun ang inyong gagawin. Yan po yung naging tugon ng hari sa panahon na ito. Mga kapatid, ito po ay larawan po ng ating Panginoong Hesus. No? Kung saan, upang ang buksan ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya, pagpapala sa bawat tao. Ang susi po, diretso po ba sa Diyos Ama? Hindi po. Ang susi ay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Masabi nga po ng Diyos Ama, nung doon po sa mga pagkakataon na siya po ay nagsalita sa sangkalangitan, narinig ng mga alagad ng Panginoon. Actually, ito po yung Mount of Transfiguration. Matthew chapter 17 verse 5. Sabi po,
Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ito po yung pagkakataon na sina Peter, James, and John ay sinama ng Panginoon sa isang mataas na bundok. At doon po, sa harapan po nilang tatlo, ang Panginoon po ay nagbagong anyo. Yung transfigured po siya. No? At nagsalita po sa sangkalangitan ang Diyos Ama. At ang sabi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Picture po ng nangyari po sa panahon ni Joseph. Upang atin pong maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang kailangan po ay, ang susi po nito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kailangan po ay lumapit tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way. Sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw po. Ang ating Panginoong Hesus, siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya po ang buhay upang ang tao po ay makalapit sa Diyos. Ang kailangan po natin ay pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon, napakarami pong iba't ibang mga turo. Sinasabi nila, nasa kanila ang daan. Sinasabi nila, sila ang tama. Sinasabi nila, sila ang katotohanan. Ngunit hindi po. Ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang iba po. Ito po'y matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Wala po siya sa reliyon. Nasa persona po siya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi naman ng iba, gumawa ka ng mabuti, magpakabait ka, magbago ka, mag-transform ka ng iyong buhay. Ngunit ang sabi nga po ng Isaiah chapter 64 verse 6, kahit yung pong pinaka mabuti nating magagawa sa harapan po ng Diyos, ito po ay isang maruming basahan lamang po. Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalangtang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. No? Dito po malinaw ang sinabi po ni Isaiah. Ang lahat nating katuwiran, ibig sabihin pag samasamahin man yung lahat ng mabubuting magagawa ng lahat ng tao. Sabi po rito, ito po ay hindi tatanggapin ng Diyos sapagkat ito po ay pasaang marumi lamang sa kanya. Kaya nga totoong sinabi po ni Paul, ang sabi po ni Paul, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, wala pong ibang paraan, wala pong ibang daan, wala pong ibang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Sa Acts chapter 4 verse 2, sabi po roon. Kaya nga po mga kapatid, upang makamtan natin ang biyaya ng kaligtasan, ang biyaya po at pagpapala na galing sa Diyos, lalong-lalo na po ang buhay na walang hanggan. Ang susi po dyan ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi nga nung dumating ang ating Panginoong Hesus, nung siya po'y nagkatawang tao. John chapter 1, 16 to 17. Ang sabi po rito, John chapter 1, 16 to 17. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. And of His fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace
and truth came by Jesus Christ. Ang biyaya at katotohanan ay nakamtan natin dahil po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung ako po'y nakikipag-usap sa sino man pong wala pang tunay na pananampalataya kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, ang susi po upang makamtan natin ang biyaya ng kaligtasan na ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. At dito po, kung ating pong itutuloy ang ating pong pinag-aaralan, dito po sa chapter 41 ng Genesis, ang sabi po, verse 56. So ito po yung pagkakataon, no? Doon sa verse 55, lumapit po ang mga Ehipsyo kay Paraon. Ang sabi ng Paraon, huwag sa akin, lumapit kayo kay Joseph. No? At ano man yung kanyang sasabihin, inyong gagawin. Sa verse 56, at ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamali at nagbili sa mga Ehipsyo at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipsyo. Ito na po yung pagkakataon na inopen up ni Joseph yung mga storehouses, no? Yung lahat ng mga kamali, yung mga pinaglagyan po ng inipon po nilang mga ani nung pong 7 years po ng plenty o yung masaganang pag-aani po ng panahon na yun. Inopen up po niya lahat. At ano pong ginawa po niya? Libre po ba? Hindi po. Ang sabi po rito, and sold unto Egyptians. Pinagbili po niya. No? Binenta po niya sa mga Egyptians. Actually, kung babasahin po natin ang Genesis 47:13 hanggang 26, ito po yung mga pagkakataon kung paano po dinistribute ni Joseph ang pagkain. Ipinagbili po niya. Number 1, sa pamamagitan ng kanilang mga pananalapi. Yan, dumating po yung pagkakataon na naubos po yung mga pananalapi po ng mga Egyptians, yung kanila pong mga alagang hayop, yung livestock po nila, mga bakahan, mga kabayo, mga alagang hayop po nila. No? Yan na po yung pinagpalit nila. Una, naging po siyang sabihin po nating pinagbili. Pangalawa, naging siyang barter, parang pinagpalit. No? Para magkaroon po sila ng pagkain. At tapos, nung naubos na po yung kanilang mga alagang hayop, pinagbili nila yung kanilang mga lupain. At hanggang sa pinagbili din nila yung kanilang mga sarili. Ano po yung makikita natin dito? Yung mga Egyptians sa panahon po ni Joseph, naging costly po, no? Yung kanila pong binigay para sila po ay makakain. Pero alam po natin, sa ating pong Panginoong Hesus, binili po niya ng costly yung ating pong mga kasalanan upang ipagkaloob po ito ng free, no, ng ating Panginoon. Jesus offers free grace and mercy. Ang Panginoong Hesus, nagkakaloob po siya ng libre, walang bayad na biyaya at kaawaan po sa bawat lumalapit po sa Kanya. Bagamat ito po ay walang bayad sa atin, sa part po natin, ito po ay naging costly sa part po niya. Bakit po? Ano pong pinangbayad ng Panginoon? Walang iba kundi ang Kanyang buhay, ang Kanyang dugo. No, ito po yung Kanyang ipinagpalit upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan kung tayo po lalapit po sa Kanya. Kaya sa panahon po natin, ang biyaya po, ang kaligtasan ay makikamtan natin sa pamamagitan ng biyaya. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ang sabi nga po ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa,
upang ang sinuman ay huwag magmakuri. Biyaya po. Ang ibig sabihin po ng biyaya, pabor na galing sa Diyos na hindi po karapat-dapat po sa atin. Ito po yung biyaya. No? Yung bagay na yan, hindi karapat-dapat sa atin, yun po yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At walang iba kundi ang kanya pong anak, ang ating pong Panginoong Hesukristo. At ano po yung mercy? No? Ito naman yung karapat-dapat sa atin, pero hindi ito ipinagkaloob ng Diyos. Makita po natin yung difference. Sa biyaya, yung hindi karapat-dapat sa atin, yung po yung pinigay ng Diyos, ng libre at walang bayad. Yung pong mercy, yung dapat na sa atin, yung po yung hindi niya binigay. Ano ba yung dapat sa atin? Ang sabi po ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po niya doon. Yung po yung karapat-dapat sa atin sapagkat tayo makasalanan. Karapat-dapat po sa ating mapunta sa impyerno. Maghirap po doon ng pangwalang hanggan. Mahiwalay po sa Diyos. Ngunit napakalaki po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya nga naawa po siya. Yung karapat-dapat sa atin, hindi niya ibinigay. Kundi yung hindi karapat-dapat sa atin, kanyang ipinagkaloob. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. At makakamtan natin yan sa pananampalataya po sa Kanya. Sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, dito po makikita po natin, no, bagamat sa panahon ni Joseph, very costly, no? Yung naging upang makasurvive sila sa panahon yon sa tagutom. Sa panahon natin, libre na po ito sa atin. Pero bagamat ito po ay libre, naging costly po ito sa Diyos sapagkat kinailangan niyang ibigay, ipambayad ang buhay ng ating pong Panginoong Hesus para po sa ating pong mga kasalanan. Kaya kailangan na lang po natin gawin, maniwala at sumampalataya sa Panginoon. Kailangan na lang po natin siyang tanggapin bilang ating pong sariling Panginoon at tagapagligtas. At dito po, kung ating pong babalikan ang ating pinag-aaralan sa Genesis chapter 41 po. Ito na, so pinagbilihan po niya ang mga Egyptian. At sa verse 57 po, ano pong sabi po rito? At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. And all countries, sabi po niya sa English book, verse 57, and all countries came into Egypt to Joseph to buy corn because that the famine was sore in all lands. Lumala po ng lumala ang kagutom sa buong mundo at lahat po ng mga countries, mga bansa ng panahon yon, pumunta po sila sa Egypt at bumili po sila ng trigo kay Joseph. Ganyan din po, no? Ang kaligtasan po, ang biyaya ng Diyos, kagaya po sa panahon ni Joseph. Winelcome po niya ang lahat ng lahi, lahat ng mga bansa. Ganyan din po sa ating Panginoong Hesus. Wini-welcome po niya ang lahat po ng tao. Welcome po lahat sa ating Panginoon. Para pagkalooban po niya ng libre at walang bayad na kaligtasan. Ang sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 11. Gusto ko basahin po ito. Sulat po ni Pablo kay Tito, Titus chapter 2 verse 11. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Dito po makita natin ang biyaya po ay para sa lahat. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Una, makita natin dito yung efficacy po nito. Ito po ay para sa lahat.
Sa ginawa ng Panginoong Sus, kaya po niyang iligtas ang lahat. At ito po ay ino-offer ng Diyos para po sa lahat. Nakakalungkot po, bagamat ito po ay para sa lahat. Pero ang kaligtasan po ito ay para po sa mga sumasampalataya sa ating pong Panginoong Sus. Bagamat kaya pong iligtas po ng Diyos ang lahat ng tao, ngunit ang kondisyon po ng Diyos ay pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi nga po niya sa Ephesians 2:8, "For by grace you have been saved through faith." Pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. At dito po lastly, yung pong provisions, yung mga inipon ni Joseph, yung pong mga inipon po niya sa mga kamalig at mga storehouses, na sabihin po nating naglast po yun up to 7 years of famine. No? Provisions, Joseph provisions lasted for 7 years. No? Yung pong inipon po ni Joseph, naging sapat po yun sa panahon ng tagutom. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, hindi lang po siya for 7 years. Ang biyaya at kaligtasan po, for all eternity po siya. Kapag tinanggap mo po ang kaligtasan, once saved, always saved. Ligtas ka ngayon, kung tinanggap mo si Jesus, ligtas ka magpakailanman. Kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay all throughout eternity. Sa pangwalang hanggan po siya. Sapagkat ang kaligtasang binibigay ng Panginoon, hindi po siya nawawala. Hindi po siya inaalis. Hindi po siya naaalis ng Diyos. Ang tawag po natin dito ay eternal security. Eternal salvation. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 10 verse 10 and 14. Gusto ko pong basahin po ito. Hebrews chapter 10 and 14. Sabi po, Hebrews 10:10, sa kaloobang niyaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At doon sa verse 14 po, sapagkat sa pamamagitan ng isang pagkahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pagiging banal. Ang biyaya po ng Diyos, ang pag-aalay po ng ating pong Panginoong Hesus, kung ating po itong tatanggapin sa pananampalataya po sa ating Panginoong Hesus bilang ating pong sariling Panginoon at tagapagligtas, ang biyaya pong ito ay once and for all. Ang kaligtasan pong ito ay minsan at magpakailanman, sapagkat ang paghahandog ng Panginoong Hesus ay minsan at magpakailanman. Kaya nga po, kagaya po sa panahon ni Joseph, muna nakita po natin, siya po yung naging daan, yung susi, upang ma-feed po yung mga Egyptians at ma-save po sila sa famine, no, doon sa pagtagutom na kanila pong naranasan. At ang ating pong Panginoong Hesus, ang susi po, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, upang tayo po ibigyan ng buhay na walang hanggan at kapayapaan. Sa panahon po nila Joseph, pinagbilan po niya ang mga Egyptians para makakain po sila. May naging kapalit. Sa panahon po natin, wala na po tayong kailangan gawin. Ito po'y libre na ino-offer po ng Diyos sa lahat ng mga tao. Pero naging costly po ito sa Kanya sapagkat ibinigay po niya ang ating pong Panginoong Hesus upang mamatay po doon sa krus, ilibing at muling mabuhay po sa ikatlong. At ito pong provisions ni Joseph, inabutan po ito kahit yung mga taga-ibang bansa. Kagaya po ng ating Panginoon, ito po ay para sa lahat ng mga tao. Para sa lahat ng lahi. Para sa lahat po ng mga bansa. Para po sa ating lahat. Kailangan lang po natin ay sumampalataya sa Kanya. At ang provisions po ni Joseph po, naglast po ito ng 7 years sa ating pong Panginoong Hesus. Ang biyaya pong ito ay maglalast for all eternity. Kaya nawa po, ito po ay naging biyaya po sa bawat isa po sa atin. Kagaya ng Jose, na picture po ng ating Panginoong Hesus,
Ang sikreto po upang buksan ng Diyos ang biyaya at pagpapala po. No? Lalong-lalo na upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang sikreto po niyan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Yan, nawa po ay ito po yung naging pagpapala po sa atin, ang ating maikling pagbubulay. At alam ko po, ito po ay nawa po naging lesson din po sa atin. Bagamat ang pinag-aralan natin ay si Joseph, pero nawa mas lalo nating nakilala ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ang, sabi nga natin nung unang mga pagkakataon na ang ating pag-aaral, sa bawat pahina, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sa bawat page ng Bible ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Talagang ganda lamang po at tayo po ay saglit po mananalo. Ama, maraming salamat po sa biyaya po ng oras pong ito na nakapag-aral po kami sa inyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa buhay na walang hanggan. Nakamtan po namin ng libre at walang bayad dahil po sa aming pong Panginoong Hesus. Pagamat ito po libre sa amin, ngunit ito po ay naging costly po sa Kanya sapagkat inialay po niya ang Kanyang buhay para po sa amin. At kung meron man po na wala pa pong tunay na pananampalataya sa aming Panginoon, tulungan niyo po sila. Kumilos po ang inyong pong banal na Espiritu at tanggapin po nila ang aming Panginoong Hesus bilang kanila pong sariling tagapagligtas. Ingatan niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po kami sa gabing ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at ito po sa mutiling sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, gagawin po ng ating ginagawa. Kung meron po tayong question po, bago ko po ibalik sa ating pong MC kay Brother Norman. Kung meron po tayong tanong, pwede po tayong mag-open ng ating mga microphone at mag-ask po. Kaya gamitin po natin yung chat feature po ng ating Google Meet. At sa mga kasama po namin sa Facebook Live po, ay maaari din po tayo mag-post po ng katanungan. Sige po, open na po tayo sa question and answer po. Okay, last call po. Baka meron po tayong question. Okay, sige po. Kung wala na po ay balik ko na po sa ating pong MC. Good evening and God bless po sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa ating napag-aralan. Nawa ito'y magsilbing pagbubulay sa atin din at paanyaya din sa ating mga tagapanood at maging kung meron man sa ating kabilangan ang wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maaari nating masumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa ating pagwawakas ay hilingin natin kay Brother Daniel na pangunahan tayo sa closing prayer. Tayo po yung manalangin. Ama na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpupuri sa iyong pangalan. Salamat po sa gabing ito at nakapakinig po kami ng iyong mga salita gamit po sa online. Salamat din po sa iyong patnubay at naging maayos ang aming mga signal at di po nagkaroon ng mga problema po sa pakikinig. Salamat po sa mga kapatid na nagturo o nagpahayag ng iyong mga salita. Gabayan niyo po sila sa araw-araw. Gabayan niyo din po kami. Patnubayan niyo po kami sa magiging sa aming mga sesyon sa araw-araw at palagi niyo rin po kami gagabayan. Ito po ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Yan, good evening and God bless sa bawat isa. At patuloy nating paalala, bukas po tayo